Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang kukuha ng corona? Kung ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga makasolid na makamamasab dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss World Philippines tayo ngayon. Ayun, sasabihin ko sana Miss Universe Philippines. Miss World Philippines tayo ngayon. So, naganap na nga ang kanilang yung hinihintay nating gala night na talaga naman, oh my gosh, sobrang ang gagaling ng mga kandidata dito. Kabugan kong kabugan, eksena kong eksena. Ang lakas maka Miss Grand candidates nung iba. Naloka ako. Pero, syempre, tuloy lang ang laban. Tuloy lang ang buhay, di ba? So, yun. So, sino ba yung mga candidates na malakas? At sino ba yung mga nakikita natin na talagang, ay nako, papalo to ng bongga-bongga. Okay, so nagkaroon ng mga pilian ito sa Dance of the Philippines. O, di ba? So, nakita naman natin na talagang umiksena talaga yung mga candidates dito. At ito nga, nakita natin yung galawan ni Davao Region, di ba? So, ang mga pasok, si Davao Region, Quezon City, Community of UK, and then si Rizal Province, si Ifugao, Zamboanga City, Manila, Negros Island Region. So yon, sila ang mga napili para sa Dance of the Philippines. Alam naman natin na may Dance of the World, di ba? So ayan. So dito naman ay sila naman dito ang mga umiksena. So ako para sa akin ang gagaling kaya, di ba? So preliminary swimsuit, sa swimsuit. So, sino ba ang best in swimsuit para sa iyo? So, Film Community New York. Malakas talaga din doon si New York, no? So, si Rizal Province, UK, Ifugao, Davao Region, Zamboanga City, Quezon City, Manila, at Iligan City. Ayan. So, sila ang pinagpipilian para sa best in swimsuit. Pero ikaw ang tatanungin ko, sino ang best in swimsuit sa iyo? Di ba? So, i-comment mo yan. And then, para naman sa Top Model Challenge. Ito. So, Top Model Challenge. Kahapon talagang umiksena talaga yung mga girls sa pagrampa. So, pasok sa listahan ay sina Davao Region. Paano naman kasi ang galing din nito. Iligan City, New York, Manila, Rizal Province, UK, Quezon City, Ifugao, and Pampanga. Kung napansin ninyo, si Pampanga wala siya sa swimsuit. Hindi siya nag-penetrate doon. Pero dito naman sa Top Model Challenge, ayon, so umiksena siya ng bonggang-bongga dyan. So kaya nandiyan dyan si Pampanga. Siguro kung siyam din ang pinili doon sa baka napasama si Pampanga. And then, ayun nga, sa Dance of the Philippines, wala din si Pampanga. Anyway, so may mga category lang talaga sila na malalakas. At eto nga, para naman sa Miss Charity. Okay? Sa Miss Charity, medyo medyo talagang challenge to. Okay? Davao Region, UK, Philippine Community from UK, Iligan City, at saka si Ifugao. And then, syempre, pagdating naman sa head-to-head challenge, so syempre dalawa na lang matitira dyan. At ang pinagpipilian nga ay si Ifugao at saka si Pampanga. Sila yung natira. Pero yun ang top 8 dati. Ayan, si Davao Region, Manila, Naga, Quezon City, Rizal Province, and Zamboanga City. So, yon. Sila yung mga pinagpilian. Alam nyo, sa totoo lang, syempre, lahat naman magagaling. Ang maganda dito sa Miss World kasi,
Miss World Philippines, puro bago yung mga candidates. May mga ilang returning lang, pero mga bago talaga yung mga candidates na, alam mo yon, na rumarampa dyan. And then, I'm so happy kasi talagang napapakita nila yung galing nila. Pero kung ako ang tatanungin mo, total suma, sino nga ba ang tatanghaling Miss World Philippines ngayong taon na to? Okay? So ako, para sa akin, kung papansinin mo sa mga category na nakakuha ng consistent, sa mga pumasok talaga sa Dance of the Philippines, tapos preliminary swimsuit, tapos top model, head-to-head challenge, consistency, si Ifugao. Yes, consistent si Ifugao, follow by Davao Region. So sabi nila si Pampanga daw medyo nakakatakot. I think magaling din si Pampanga, pero hindi siya napapasama sa lahat ng challenge. Pero yung consistent talaga, ito talaga si Ifugao talaga. And then sa head-to-head challenge, number 2 si Ifugao at saka si Pampanga. So parang feeling ko, pagdating sa Q&A, mas kayang kabugin ni Ifugao yung mga candidates kung paano siya sasagot. Kaya once na makapasok to sa top 5, okay, or sa final cut ng Miss World Philippines, kumpiyansa ako na madali niyang makukuha yung corona. Kasi parang imagine ninyo, nakarating siya sa dulo sa head-to-head challenge. And then, challenge din kay Pampanga. Parang feeling ko si Pampanga medyo magaling din pagdating sa kudaan. Hindi man siya napapasama sa mga eksena, pero magaling din sa kudaan. So, malaki din yung chance ni Pampanga na makalusot din sa final cut, and then pwede din talaga mag-penetrate ng todo-todo. Kasi kung papansinin mo, maraming magagaling eh. Kumbaga, kahit si Davao Region, magaling din. Medyo sabi nila nakakatakot daw si Davao Region for the Miss World Philippines, para siya daw yung isa sa mga malakas talaga na pwedeng kumuha ng Miss World Philippines. Ako naman, ang nakikita ko naman dyan kay Davao Region, possible na sa kanya mapunta yung corona. Hindi imposible, pero mas nakikita ko pa rin na malakas ang laban ni Valerie West. Mas nakikita ko pa rin na kakabog ng todo-todo si Ifugao. Yes. Sabing gano'n, si New York daw, isa din daw sa mga tinitignan. Actually, maganda si New York. At possible din makakuha ng corona. Ako, para sa akin, 4 kasi ang corona eh. So, meron Tourism International, tapos meron Universal Woman, tapos may Miss World Philippines, tapos ano pa ba yung isa? Tourism, ayun nga, global, di ba? So, sa global, kailangan makuda din yung babae. Actually, yung global, pwede din mapunta dito si Valerie kung iba ang ilalagay nila dito sa Miss World Philippines. Kasi, si Valerie kasi, katulad yan, makuda, magaling sa kudaan. Alam naman natin ang global na kailangan magaling ka talaga sa kudaan. Tapos, dito yan sa Bangkok, Thailand. Tapos, malapit na ang competition. And then, kung titignan mo kasi si Valerie, she's ready and prepared. So, parang feeling ko, pwede sa kanya mapunta sa yung Miss Global. At pwede siyang mag-title doon kasi may beauty and then makuda. Pero kung ibibigay to sa iba, pwede nga makakuha nito ay si Pampanga. Kung hindi man si Pampanga ang makakakuha nito, ay pwede to mapunta kay Davao Region. So, depende sa magiging laro. Kung sino nga ba yung napipisil. Basta ang alam ko, pwede nilang pagpilian sa Miss Global si Ifugao, si Pampanga, at saka si Davao. Tapos doon din, isa din sa mga tinitingnan natin yung Universal Woman. Actually, puro contender kasi yung mga yung mga crown eh. Kung iisipin mo, mabibigat eh. So, nakikita naman natin na may mga palaban talaga. So, walang talo. Basta ang sigurado ko dyan, si Ifugao, mananalo to. Tapos, pwede niyang makuha ang Miss World Philippines. Isa sa mga nakikita ko talaga na magmi-Miss World Philippines. At gusto ko din. So, parang feeling ko nasa
90% na siya ang magiging Miss World Philippines, or kung hindi man, pwede sa kanya mapunta yung global, sa totoo lang, or kung ano man yung, basta may corona yan, ang nakikita ko, Miss World Philippines or Miss Global. So, yon. And good luck, di ba? So, ako happy naman ako kahit anong makuha niya dyan. Basta, makita lang yung effort talaga ni, na grabe din naman kasi yung trabaho dito ni Valerie. But tingin ko, si Valerie ang magta-title ng Miss World Philippines. Sa ngayon, Sa ngayon, nakikita ko. After kong, I think si Valerie to. At ang ganda ng gown niya kagabi. Yung gawa to ni Ryan Uson eh. So, bongga. So, sabi ko nga, tinawagan ko si Ryan kanina. Sabi ko, Ryan, ang bongga ng gown mo. Promise. So, nagustuhan ko. Nagustuhan ko yung cut. And I think si Valerie. At sabi niya, malakas din daw yung laban talaga ni Davao. Sabi ko, oo, malakas naman yung laban ni Davao. Pero depende kasi. So, let's see. Malapit na yan. So, kailan ba ang Miss World Philippines? Ang Miss World Philippines, ang magiging coronation nila this coming February 3 na. So, abangan natin. So, mabilis na itong susunod na, na linggo. Di ba? Kaya, I'm so excited. Excited ako for Miss Ifugao at naniniwala ako na kaya niya to. Sabing ganun, bobonggahan daw nito sa Miss World eh. So, tignan natin. So, ako naman nakikita ko naman na talagang malaki yung chance ni Ifugao na maging Miss World Philippines ngayong taon na to. At laban, di ba? So, kasi magaling din naman talaga at matalino. So, congratulations ngayon pa lang and good luck sa mga nagkukumpit ngayon dito sa Miss World Philippines for 2026. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? At tingin ninyo, sino nga ba ang kukuha ng corona? So, may nakikita pa ba kayong ibang candidates? Ako parang feeling ko talaga kay Valerie Westo. So, yan. At good luck, di ba? Good luck sa pambato natin sa Miss World. At kung sakali man si Valerie West ang mananalo, so abangan natin kung anong magiging eksena at ganap niya pagdating sa Miss World. But ngayon pa lang yung mga candidates ay talagang malakas, palaban at lumalaban. But ikaw ang tatanungin ko, sa tingin mo, sino ang panalo? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.